Eto na, ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Ang daming sources eh. Ang mabigat dun, yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama ba? Mali pala. 73 hours. Puros mga celebrities pa, artista yung nag-splok sa akin eh. Bilang pinagsabihan nila, kinompile ko ang chika. Eto na. Eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malibel eh. Siyempre, di ba? Eto pa lang si lalaki. Paano ka ba sasabihin? Baby, are you okay? You okay there? Okay. MKO. Okay, KO, okay. Eto pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities, ha? Grabe pa lang. Nauubos pala yung pera ni babae. Para bang, well, sabi nila, pag true love, gagastusan mo talaga, no? Yan ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae napapaikot-ikot ni lalaki. I-ayos ko yung eyeballs ko para kunyari baka i-psychological camera nyo ko eh. Diba? Eto pa ang tanong nyo. Kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagastos lagi si babae, sa lahat-lahat, mapatravel, travel dito, travel doon. True love talaga. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Wala naman nakikitang issue doon. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw. Kung magkaroon daw sakali man, no, na magkaroon ng third party ang relasyong to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha. Ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din. Na-chismis lang sa akin ha. Huwag na lang sana ipakalat sa iba. Lalaki din daw kung sakali man. Eto malupit dyan. Nagpunta na nga sila ng Europe eh. Bakit ka mo? Doon yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae. Why not? Punta rin Japan, tingin-tingin saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinancel. Wala pang naayos na kasal. Nag-check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. Napagkasunduan yata na bago ang kasal. Na ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Pansin ko lang. Parang hindi maka-all-in si Tito Boy eh. Oo, parang hindi siya maka-all-in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Pinanood ko ng 7 beses. Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isplukan eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses yung video ni Tito Boy, and upon
analyzing sa 7 times na yon, and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, ito yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pangalan ng Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektahan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadminton pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot-ikot ko yung mga salita niya, ito na ang gusto niyang sabihin. Okay naman yung una eh. Nung una eh, okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta